a blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Heal the sick, nor cause the blinded eyes to see. A sinner's empty soul I cannot save. I am nothing more than what the Lord has given me, and through His grace alone I boldly say, God can and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can and He will. Humbled in your presence, Lord, I fall down to my knees, knowing you are there to carry on. I receive your love and mercy undeservedly. In my every weakness, you are strong. God can and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can and He will. No matter the task, no matter the hour, He will supply. He knows our need, He knows our everything, and He will provide. God can and He will. He can move the mountains tall and speak the waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God can and He will. 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 Thank you, Cantabile. Did you notice that? He will provide. Diba? Hindi niya aatasan yan because that's who He is. Kaya alam niyo hindi tayo para bang hihiling tayo sa Panginoon na parang hindi niya alam kung anong kailangan natin. He does. That's the biblical truth. Ibig sabihin, we should go above what the world asks. Okay? This whole world simply asks many things from God. But tayo, dahil basic na para sa atin yan, we go beyond just that. Hindi natin doon sinusukat ang katapatan ng ating Panginoon. Right? Ang kanyang pagkilos, ang kanyang pagtugon, ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang biyaya ay higit pa sa mga basic sa buhay na ito. You know why? Because
when we got saved, when we trusted Christ, when we received Him as our Savior and as our Lord, His Spirit came to indwell us. Tandaan niyo yan. Maraming tao hindi alam yan. Hindi ka pwedeng tumanggap sa Panginoon pagkatapos wala ang Espiritu niya sa iyo. Okay? Ang pagtanggap kay Kristo, no, ay pagtanggap ng kanyang Espiritu. Okay? Kaya dumako tayo sa ating mensahe along with that message ng song na iyan. Let's stand and read our text which is found in Galatians 5:22. Ang pinag-uusapan natin ay bearing the fruit of the Spirit. Now, you notice, medyo ito yung nag-progress na. Galing tayo doon sa God is able. You remember that? No? And then, napunta doon sa we seek His righteousness. And then, napunta doon sa we bear the fruits of righteousness. No? That we should be filled with fruits of righteousness. And then that we should increase in the fruits of righteousness. And then all these things about having the fruits of righteousness go to having the fruit of the Spirit. At narito na tayo, bearing the fruit of the Spirit. In Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. May mga guhit-guhit na eh. Kasi yan yung kaninang umaga. Pero hindi lang yan, because in Ephesians 5:8, ang sabi, for ye were sometimes darkness, referring to the church in Ephesus. Ganon din tayo. We were before darkness. But now, sabi, are ye light in the Lord? And being light in the Lord, then we walk as children of light. Okay? We walk. Alam niyo yung sinasabing, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Ang sabi, tayo ang ilaw at ang asin ng mundo. Paano ginagawa yun? Sa lakad. Sa lakad. Okay? Sapagkat ang bunga ng Espiritu, ang sabi, is in all goodness and righteousness and truth. Itong goodness and righteousness and truth, may kinalaman ito sa lakad. Okay. And then verse 10 says, proving what is acceptable unto the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you, dear God, that we can be gathered, Lord, today, and we can come before you as one, as an ecclesia. Only that, dear God, we ask that you open, please, our hearts, our minds, and make us really to understand what we are as an ecclesia, and how the Spirit is in us, and how we become a habitation of God through the Spirit, and how we are able to walk in the Spirit, and then eventually to bear the fruit of the Spirit. So bless us, dear God, in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Nung araw, meron tayong doctrine class. You remember those days? Ang doctrine class natin ay pag Friday. Ang Wednesdays natin, ayan ay ating prayer time. You remember that? Ngayon, porque nung araw, bago mag-pandemic, napaka-traffic dito sa side ng Quezon City na ito, nilipat natin yung Wednesday sa Tuesday. At yung Friday sa Thursday. Okay? Baka nagtataka sila. At nagtataka nga, ba't wala na kayong Wednesday tsaka Friday? Sabi ko, nagbiro nga ako Pastor, kailan po yung inyong Wednesday prayer meeting? Ay, wala na kaming ganon, sabi ko. Wala na kayong prayer meeting? Wala na. Wala na. Hindi. Nilagay natin sa Tuesday. No? Pero ang pinaka-prayer natin as a church, nilagay natin pag Thursday. Okay? At napansin nyo ba, hindi na natin tinatawag na doctrine class. Sapagkat lahat ng papapahayag, doctrine yan. Good? Ayaw ko magkaroon ng special dito mga tao na wala ang focus kundi doctrine lang.
Lahat tayo dapat alam natin yan. Amen? No, lahat tayo ay Bible student. You do not need to surrender to be a preacher, to be a Bible student. All of us are Bible students. All of us need to grow in the Word. Okay? Yan palagi tayo sa Lighthouse. They are not the pastor or his family or the staff or the preachers who do the ministry. The ones who do the ministry is everyone. Okay? So that's done. Ano pa? No? Well, ang isa pa ay ito. Porque hindi na natin tinatawag na doctrine class. Siyempre minsan, yung tungkol sa doctrine ng kaligtasan, yan ay soteriology. Okay? So, yung tungkol sa doctrine ng Panginoong Jesucristo, yan ay Christology. Yung tungkol sa doctrine ng pagka-Diyos, yan ay theology. You understand? Yung tungkol sa doctrine ng kung ano mga future things, yan ay eschatology. At marami pang logis. No? Pero mga kapatid, kung hindi natin maikikilos lahat ng logis na yan, sayang lang. Kaya para sa atin dito sa Lighthouse, mas maigi na ipinagtitibay tayo ng katotohanan, hindi lang ng kung anong logis, ng katotohanan ng salita ng Diyos, at nakikilos natin bilang eklesiya. Hindi bilang mga nakakaintindi ng theology. No. Naintindihan niyo ba? Why? Because we are eklesiya. Good. Now, ito mga pinag-uusapan natin ito, halo-halo na ito ng mga pag-aaral na ito. Okay? For example, itong soteriology or doctrine tungkol sa kaligtasan, mga kapatid, kasama dito kung ano nangyayari pag tinanggap mo si Kristo. Okay? So, reviewin natin. Pag ang isang tao ay tumanggap kay Kristo, ano nangyayari sa kanya? Ha? Ano nangyayari sa kanya? Nabo-born again siya. Naliligtas siya. Okay? Sabi nung isa, Pastor, yung bang born again, pareho ng ligtas yun? Hindi mo alam? Yung born again, yun ang ligtas. Ngayon, kung na-born again ka pero hindi ka ligtas, hindi ka born again. O, naintindihan niyo ba? Naku, ang daming born again yun, pero hindi ligtas. Di ba? Okay. At ang born again, isa lang na born again, hindi born again and again and again and again. Sapagkat ang kaligtasan ay minsan lang. Tama? Oh. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ilang beses yung pinapanganak sa laman? Minsan lang. Ilang beses kang pinapanganak sa Espiritu? Minsan lang. Amen? So ilang beses ka nagiging anak ng Diyos? Minsan lang. So kapag tinanggap mo si Kristo, nagiging anak ka ng Diyos. Correct? You become a child of God. Ngayon, kung ikay maging child of God, anong meron ka? Buhay na walang hanggan, Pastor. Of course. Okay. Meron ka bang espiritu? Meron ba? Meron ba? Mga kapatid, para sa atin, basic yan. Okay? Kaya kapag ligtas ka, nasa iyo ang espiritu. Bakit? Sapagkat siya ang buhay, siya ang nagkikuwiken. Amen? Ganun ba yun? Kaya ka nga may buhay na walang hanggan, nasa iyo ang espiritu. Amen? Okay. Yun pala yun. Ibig sabihin, bubulahin bibig natin? Hindi. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng spiritual life. Okay? Naintindihan niyo na. Kaya, as a church, and as even individuals, we are in the Spirit. Individually, each of us, upon our faith and trust in Christ, is indwelt by the Spirit. Thus, we have spiritual life. Pastor, ano naman yung filled with the Spirit?
Iba yung indwelling, iba yung infilling. Okay? Halimbawa, ito, dalawa. Halimbawa, ito, dalawang kape. Dami mo namang kape, pastor. Hindi, ito, juice ito. Yan. Halimbawa, itong sa sidlan na ito, nilagyan ko ng kape. O may kape. Pagkatapos, nilagyan ko ng asukal. Pareho. No? Ito, hindi ko hinalo. Ito, hinalo ko. Anong mas matamis? Ha? Yung hinalo mo. Correct? Parehong indwelt. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay indwelt. May asukal. may espiritu, hindi asukal. Pero, kinakailangan ang espiritu ay nag-i-steer sa kabuuan natin. Amen? Hinahayaan natin na ang espiritu ang kumilos sa ating buhay. Kaya, tumatamis. Correct? Kaya may mga mananampalataya nga, pero matabang. At meron namang mga mananampalataya, matamis. Correct? Kahit maraming flaws, kahit maraming limitasyon, kahit maraming mga kung ano-anong mga imperfections, matamis pa rin sila. Why? Sapagkat stirred ng Espiritu. Paano ba na ang isang tao ay mai-stir ng Espiritu? Salita niya. Pupuspusin natin ang tao, no, na kumilos ang Espiritu sa kanya. Ano yon? Sa salita. Kaya ang sabi ng Panginoon, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen? Kaya itong binabasa natin na ito, hindi lang pinakikinggan natin, inuunawa natin, pinapractice natin, ikinikilos natin. Kaya sa pamamagitan nito, sa pagsunod, pag-obserba, tumatamis ang buhay natin. Amen? Kaya kung ikaw Kristiyano, mananampalataya ka, tinanggap mo si Kristo, okay? Sabihin mo nang nagme-meditate ka, nagde-devotion ka, fine. Pero kapag hindi mo ikinikilos ang buhay mo sang-ayon sa sinasabi nito, para magawa mo, hindi lang para sa buhay mo, kundi para sa iba, matabang ang buhay mo. Okay? Maliwanag ba yon? Hindi ko kine-question ang kaligtasan mo. Ligtas ka, born again ka. Pero matabang ang buhay mo. Okay? Now, kaya kinakailangan, the Spirit should make us alive. It is the Spirit that makes alive. Alam nyo, yung buhay na yan, hindi lang pagkakaroon ng buhay na walang hanggang, kundi merong buhay na buhay. Tama? Kaya ano sabi ng kanta? Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Alala niyo ba yon? He lives, He lives. You ask me why I know He lives. He lives within my heart. At ikinikilos mo yung buhay na yun. Good. Kaya ibig sabihin, when He quickens us and makes us alive, then each one is made alive, is made active spiritually. That is the ideal spiritual life. Amen? Kaya nga alam nyo, tayong mga mananampalataya, meron tayong pagresponde. Okay. Now, as ecclesia, we are baptized. Bakit? Sapagkat that is the time when we make ourselves, intentionally, willingly, mga kapatid, ibinibigay natin, isinasubject natin ang ating sarili upang ang Espiritu mismo, ang kumilos
sa atin, magturo sa atin, at tayo'y maging masunurin. Amen? You know, ang lahat ng buhay ng mananampalataya, ang lahat ay pagsunod. Amen? Lahat ay pagsunod. Pag-obserba. Pero hindi naman lahat ng nakikita natin sa New Testament ay command. Maraming iba. Di ba? Pag command, wala kang iba, kundi siyempre, pakinggan, sumunod. Pero hindi naman lahat command. Ang iba, rebuke. Bira, no? Pag na-rebuke ka, di aayusin mo sarili mo. Ang iba, warning. Ang iba, ehemplo, example. Wala ngang direct na command, pero may example naman. Tama? So, gagawin natin yung ehemplo. Amen? So, yung iba naman, encouragement. So, gagawin pa rin natin, ini-encourage. Ang iba naman ay exhortation. Okay? So, lahat ay pagtalima, pagsunod, pag-obserba. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa Matthew, teaching them to observe. It's not teaching them simply to know. Teaching them to observe. Good? Kaya tayo sa Lighthouse, we are careful to observe. Amen? Pero hindi yung observe na parang observatory lang tayo. Merong ganun eh. Observatory lang. Hindi. Observe means tumalima tayo. At ang isang masusing pagtalima ay ginagawa mo simply because you have made yourself identified with people who observe. That is baptism. Okay? As many of us were baptized into Christ, were baptized into His death, that we should walk in the newness of life. Ayun, narinig ko kanina si Raisa, pinanalangin niya yung newness of life. Lumakad tayo sa bagong buhay. Amen? Ano yung bagong buhay? Sa spiritual life. Hindi sa fleshly life. Amen? Kaya, banabagay ko kanina, yung kinanta ng kantabile, He can, He will provide. You know what? I believe that God will provide for all this flesh. You believe that? But He can do more beyond this flesh. He can do more for the spiritual. Amen? Okay. Ngayon, parang iba yata ang pastor preaching mo. Hindi, pareho din. Pinihit ko lang ng kaunti. Okay. Ngayon, dahil tayo'y binautismuhan lahat, we have been made to be one as ecclesia. Ang mga ibang mga churches, hindi katulad natin. Why? Because they simply do not value the ecclesia as we do. Ulitin ko, not everyone who claim church actually value being a church. Others, they can do away with it. Not Lighthouse. Not us. We cannot live in this world na wala tayong eklesiya. Hello? Totoo yun, Pastor? Yes. Sapagkat malaki ang kinalaman ng eklesiyang ito sa ating spiritual na buhay. And being a church, we became a habitation of God through the Spirit. Okay. Pastor, indwelt na tayo eh. Hindi ba? At even individually, ini-steer tayo. No, of course. Pero, iba yung nagiging tahanan tayo. Habitation. Yung habitation, mga kapatid, doon siya libreng kumikilos because you habitate there. Tama? Amen? Okay. Yung sense na yan, tayo ay spiritual house. Sabi dito, ye also as lively stones, we are built up a spiritual house. Now, the spiritual house is not your family. Listen very carefully. You need to understand this. The spiritual house does not refer to your family. It refers to the ecclesia. Bakit? Kahit
Yung mga unsaved, pamilya yun eh. Tama? Yung mga kulto, pamilya rin sila. Kaya yung awit na yung kinakanta pag may kasal, yung we are your, tawag doon? Household of faith. Well, siguro kung katulad mo si Lois, si Eunice, faith, masasabi mo yon. Pero essentially, that refers to an ecclesia because it's always His Word. Tama? Okay. So, being a spiritual house that we are made into one people of God. Amen? The people of God is not the whole Philippines. It's not the whole Filipinos. The people of God, tayo. Ecclesia. Every church of the Lord Jesus Christ constitute the people of God. Amen? Baptist distinctives yan. Nagsesegue na ako from soteriology to Baptist distinctives. Ecclesiology na ito. Okay? Kaya itong doctrine na ito, medyo tumatalon-talon para maintindihan natin ang lahat ng mga katotohanan. So together, being a spiritual house, being a people of God, together we are in the Spirit and we walk together. Naalala niyo ba yung mga Israelitas na hinango ng Panginoon doon sa Israel, sa Ehipto? Di ba? They walked as one. Correct? Tama? That is an illustration of what we should be as God's people. Sama-sama. Amen? Kaya nga sa Acts, tinuring silang the church in the wilderness. So they walked together. What did they do? For the whole 40 years, they walked. They walked. They learned through walking. Amen? Without walking, they could not have entered Canaan land. In fact, yung unang pag-ahon nila mula sa Red Sea, in just about 10-11 days, nasa bukana na sila ng Canaan. Pero sa katigasan ng kanilang ulo, umikot sila ng umikot. Okay? So yun na nangyari. But then, naroon din ang illustration. As God's people, as ecclesia, we walk together. It's not simply my walk or the walk of the pastor's men or the walk of the sentinels. All of us walk. Pastor, kahit may tungkod? Kahit may tungkod. Yung iba, spiritually, may tungkod. Di ba? But we walk. Amen? We walk our lives. We walk the ministry. We are become light in the Lord. We walk as children of light. And being children of light, and as we walk, nandoon yung kolon, for the fruit of the Spirit. As we walk, we do all goodness, righteousness, and truth. And as a result, there is the fruit of the Spirit that manifests. Now, you follow? Naintindihan nyo? Kung wala tayong lakad sa spiritual na buhay, wala tayo bubunga. Tayo ang spiritual house. Correct? Now, kanina binanggit ko na we need to understand that the fruit of the Spirit is not born by one. Hindi ibinubunga yan ng isang tao, kundi binubunga ng eklesiya. Amen? Kanina nga na-illustrate ko. Akala nung marami, lalo yung mga kaibigan nating mga protestante, evangelical, akala nila magbubunga ka ng espiritu kapag nabubuhay ka mag-isa. Hindi. You cannot. Kaya hindi natin ine-entertain yung mga gustong mag-isa. Magsasuffer pa pag gusto mo mag-isa. Alam mo, ito nakalimutan kong sabihin kanina ng umaga. Kasi napuna ko lang kanina, sinabi ko, na hindi makikita sa iyo ang pag-ibig kapag gusto mo palagi mag-isa. Diba? Sinabi ko yung kanina,
Now, kayong mga magulang, kayong mga nanay, ito usong-uso ngayon na approach sa mga maraming pamilya. Sasabihin nung give me some space. O, di ba? Narinig niyo na ba yun? Give me some space. Leave me alone. Let me alone. Yan, ganyan. I-Englishin pa. Huwag mo nga ako istorbuhin, ma. Yan, di ba? Ikaw naman, porke mahal mo yung anak mo, pagbibigyan mo. Hahayaan mo siyang magkulong sa kwarto, mag-isa siya. Doon na siya mabubuhay. Yan. Katulad niyan. Oh. Akala niya mag-isa lang siya. Oh. Ano mangyayari? Alam niyo mga magulang, pag hinayaan yung ugali ng anak niyo yan, ang unang-unang mawawala sa kanya, pag-ibig. Bakit? Pinagbigyan mo eh. Naintindihan niyo ba ako? Ha? Hindi siya matututo ng pag-ibig kasi pinili siyang mag-isa, pinayagan mo mag-isa. Alam niyo ba yun? Kaya hindi maganda yung karapatan na hinihingi ng mundo. Tinatanggalan ang bawat isa ng paglago ng birtue ng pag-ibig. Hindi nyo alam, hindi nyo naintindihan. Pag medyo matanda na kayo katulad ko, maintindihan niya. Oo. Kaya, pwede namang paminsan-minsan, sige, give them space, fine. Pero tapusin mo na. O, tama na, mag-isa ka na eh. Correct? Hindi palaging pipiliin mo mag-isa. Pag lumaki ang anak mo, nasanay mag-isa, talagang mag-iisa ka. Wala kang maaasahan. Hindi mo alam na ikaw ang dahilan dahil pinayagan mo siya. Bakit? Nakinig ka sa mundo eh. Nadala ka ng mundo. Mga kapatid, ang banal na kasulatan, this is wisdom. Christ is wisdom. Sabi nga ng Panginoon, it is not good for man to be alone. You understand? Ha? Oh. Minsan nagbibiro ako. Alam mo, kahit wala kang boyfriend, ikakasal kita. Nagbibiro lang ako niyan. Hindi pwede yun eh. Hindi ka pwede magpakasal mag-isa. Now you understand. Lahat ng mga virtues na yan, alam niyo yung mga bata, pag siyempre gustong umiyak, di pa iyakin mo. Pero pag tahan na. Tama? Oh. Pag gusto mo pang umiyak, sige, paluin mo pa. Gusto pa lang umiyak eh. Gusto mo umiyak pa, sige, papaluin pa kita para umiyak ka. Ano, gusto mo nang umiyak pa? Ayoko na po, sitahan na, sige na. Ganun lang yan. Minsan i-reverse mo yung psychology. You understand? Okay. Pero nga, ang sinasabi ko, ang bunga ng Espiritu ay hindi mo maibubunga na nag-iisa ka. Pastor, paano ako? Wala akong asawa. Hindi naman pag-aasawa pinag-uusapan natin. Pagiging eklesiya. Hindi ba kayo natutuwa na kahit di ka makapag-asawa, meron ka eklesiya? Amen! Lakasan nyo pa! Oo. Oo. Hindi naman sa kota nyo, hindi ko kailangan mag-asawa. Sa kailangan ninyo. Pero it's good that we are a church. Pastor ha, ikaw ha? Hindi. Minsan alam nyo, kinakailangan ko mag-preach ng ganito para magising tayo sa katotohanan. Because these are realities of life. Okay. Now, you know, ang daming walk sa Bible. Ang sabi ko lang kanina, itong in all goodness, righteousness, and truth. These are the kind of walk that we should have. In all walks, pagkilos, no? Na naroon ang kabutihan, katuwiran, katotohanan. You understand? Now, anong sabi ng Ephesians? Ang sabi dito, we are His workmanship. As ecclesia, we are. Okay? And as an ecclesia, we are created in Christ Jesus unto good works. Kaya, hindi pwedeng we are created in Christ Jesus, period. No! Kaya nga unto good works,
A church is not created in Christ, period. A church is created in Christ for the purpose of good works. At ang sabi dito, which God even ordained that we should walk in them. Walk where? In good works. Ibig sabihin, yan ang lakad natin. You understand? Okay. Na hindi tayo nagiging pilosopo rito. Talagang sinisipat natin ang maayos mula sa salita ng Diyos. Amen? I therefore the prisoner of the Lord, sabi ni Paul, again sa Ephesus, beseech you that as you are a church, walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Called? Yes. Lahat tayo may panawagan. Anong panawagan? Lumakad. Tama? Ha? Kalimutan nyo na yung may panawagan para maging pastor, may panawag. Well, siyempre panawagan yan. Pero lahat ay may panawagan maglingkod, lumakad. Tama? Yun yan. Now, at lalakad tayo with all lowliness, meekness, long-suffering, forbearance, unity. Kaya ito makikita nyo. Nandoon din yan sa bunga ng Espiritu. And as one church, we are one body, one spirit. Kita nyo na? Even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, and we've had one baptism. You understand? Hindi yan totoo sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Hindi lahat ng baptism pare-pareho. Naintindihan niyo ba? Okay? Kaya tayo, we believe in the Baptist baptism. Amen. Oh. Kapag hindi ka binotismuhan sa katulad nating Baptist, hindi ka pwede maging bahagi ng lighthouse. You have to be baptized. Okay? One God, one Father of all, above all, and through all, and in you all. Kaya yan ang essence ng what we are as ecclesia. Amen? Hindi tayo iba-iba na sinusundan. Iba-iba ng kung ano. Ngayon pa naman mga kapatid, mayroong mga churches na hati-hati sila. O meron naman tayong mga grupo dito. Merong grupo ng Lois. Ano yung mas bata sa Lois? Eunice. Ano yung mas bata sa Eunice? Ruth. Ano yung mas bata sa Ruth? Ha? Ha? Ruth muna bago Eunice. Ano mas bata sa Eunice? Meron pa. Swipe. Ano mas bata sa swipe? Wipe. Ano mas bata sa wifey? CLC. Ano mas bata sa CLC? Ang bira, lahat meron, ano? O, kita nyo na. Pero all together. Correct? Alam nyo, magandang mag-usap ng lighthouse eh. Totoo yan. Merong mga churches ngayon, ayaw magkita nung matanda sa bata. Ayaw nila. Iba music nila, iba kilos nila, parang ganun lang. Paano yan? Tama? Oh. Kaya tayo napaka-biblical natin. Speaking the truth in love, that you all may grow up in Him in all things. You see? From whom the whole body fitly joined together. Ano kung may edad? Ano kung may bata? Fitly joined together pa din. Amen. Oh. At having been fitly joined together, nag-i-increase ang lahat unto the edifying of itself in love, that ye henceforth walk, but not like the other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Kaya nga mga kapatid, as Lighthouse Ecclesia, we should know how to walk together. Amen? Ang hirap ituro niyan. And walk in love as Christ hath loved us, and hath given Himself for us an offering. See then that ye walk circumspectly. Ang daming walk. Di ba? So, ibig sabihin, totoo yung binasa natin. We are light. Walk as children of light. Do your walk.
walk in all goodness and righteousness and truth, then the fruit of the Spirit will follow. Ganun pala yun. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Walk in every area, walk in every way that brings him glory. That is translated into something that is pleasing to him. Being fruitful in every good. Ayan na naman, fruitful. Kaya hindi natin maiaalis ang fruitfulness sa walk. Walk results to fruitfulness. Amen? You understand? Okay, kaya yung walk, mga kapatid, consistent din yan sa mga bunga ng katuwiran. Okay. Ito, furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God. Take note of that. Walk and to please God. Dalawang bagay yan. Hindi lahat ng lumalakad ay lumalakad at nagbibigay kaluguran sa Panginoon. But we need to have that carefulness that in our walk, we please God. Okay? Now, I am going towards this direction in our discussion para maintindihan natin yung sinasabing proving what is acceptable. Okay? If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Kaya iyan, we are not just children of light, and we are not told simply to walk, but we walk in the light as He is in the light. Ibig sabihin, mga kapatid, we do not walk on our own. We walk in His light. Okay? Kaya, nabibigyan ng qualifying na pamantayan. Kasi sa totoo lang, ang gusto natin, lakad nating sarili. Tama? Oo. Kung mabagal ka maglakad, ganun, antay. You see? Subukan niyo maglakad tayo. Sigurado mayroong mahuhuli. Mayroon ding mauuna. Tama? Pero lahat tayo dapat lumalakad sa liwanag at liwanag ng ating Panginoon. Okay? Now, nagbi-build up tayo. May pinatutunguhan itong subject na to. Ano ang pinatutunguhan? Ito yan. Ito nakita na natin. Walk as children of light. Okay? Ito, in essence, nakita na natin. Na-identify na natin. Ito, proving what is acceptable unto the Lord. Proving. Anong ibig sabihin ito? Kasi, kung baga, ito ang sinasabi ni Paul. Kayo ay liwanag na. Lumakad kayo bilang mga anak ng liwanag. Ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng lakad sang-ayon sa kabutihan, katuwiran, at katotohanan. You understand? Yan ang ibig sabihin yan. Pero may dinugtong, proving what is acceptable unto the Lord. Now, what do you think? Anong ibig sabihin dito ni Paul? Proving what is acceptable. Proving. Ipo-prove. Alam niyo ba yung salitang prove? Saan niyo ginagamit yung salitang prove sa eskwelahan? Sa experiment, prove, di ba? Prove. Okay. Now, hindi ka pwedeng mag-prove kahit sa chemistry or sa physics. Ano pa bang may experiment? Yun lang mainly, dalawang yun, di ba? Prove. You prove. Pero pag meron ka ipo-prove, pare-pareho kayo ng ginagawa. Pare-pareho ng procedures. Correct? Iba-ibang grupo, ginagawa niyo ba yan? Noong araw, ganun pa rin ba ngayon? Yung buong eskwela,
Meron kayong isang experiment na gagawin, meron kayong grouping, ipapaliwanag lahat kung anong ipuprove ninyo, di ba? Okay? Tapos, pare-parehong materials, o obserbahan nyo, yun. Ako nung araw, ang trabaho ko, tagasulat kung ano nangyayari. Kasi nga, Abante, ikaw ang tumingin, malaki ang mata mo. Kaya ikaw ang mag-obserba kung ano nangyayari. Yung mga kaklase ko talaga, ewan ko ba? Ba't ganyan kayo? No? Ayan. Ako taga-observe lagi. At okay. Basta tayo, sabi ko, basta sa dulo yung I therefore conclude. Meron ako na yung klase, hindi pa ginagawa experiment, meron ng I therefore conclude. Nakakita ka na ba, Robert? Anong gagawin pag professor mo, ikaw professor, tapos, ginawa ba? Opo. Ginawa, hindi po. Tapos I therefore, ano yan? Di ba? Hindi pwede, di ba? Meron akong klase nung araw, Maya, no? English class. Gawa ng essay, ganyan. Tapos ang simula niya, however, ganyan. Mambihira, ginusto ng teacher ko yun. Ano ba, however, hindi pa nagsisimula yung however ka na. Okay. May mga taong ganyan yung hindi pa alam ko anong gagawin, umaangal na. Di ba, Fernando, umaangal. Pastor, mga kapatid, umaangal na, wala pang ang gagawin. Anyway, bago na naman yung andar natin ito. Prove. So what does that mean? Okay? Proving what is acceptable unto the Lord. Yun ba, mga kapatid, ibig sabihin, mag-e-experiment tayo? Ano palagay niyo? E-eksperimentuhan ba natin kung ano ang katanggap-tanggap? Yan ba ibig sabihin yan? Ano, Dick? Palagay mo. Kuha kayo ng mag-experiment tayo at ipuprove natin by way of experimentation ang mga bagay na katanggap-tanggap sa Panginoon. Pwede kaya ganon? Kayong mga scientist dito, nasa science students, sinong science? Wala, sayang. Sayang ang pagiging estudyante nyo. Okay. So, anong ibig sabihin nito? Proving. Ibig sabihin ba noon yung walking in all goodness and righteousness and truth? Yun ba gagawin nating suntok sa buwan na arbitrary? Na wala tayong pamantayan at ipepruweba ba natin? Paano natin mapepruweba ang isang bagay na yun nga? Di ba? Lumalakad tayo, sasabihin natin, yung lakad natin ay dapat maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Panginoon. So, do you need to prove that? What do you think? Kaya mahirap talaga, no? Tingnan ang katotohanan. Kaya ang sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay dapat merong spiritual discernment. Naintindihan nyo? Kahit pumunta ka sa, ano bang gusto niyong puntahan para ipaliwanag ito? Sa ChatGPT. Ano kaya ang palagay mo? Anong ibig sabihin? Meron ba kayong AI? Ha? Ano kaya isasagot nito? Okay. What are the things that we need to prove acceptable to God by Jesus Christ? Yun ba yun? Ang hirap sagutin, ano? Bible quiz tayo? Ha? Now, let's look at some other translations kung ano sinasabi. Sabi ng Amplified Bible, hindi ito translation, this is transliteration. Anyway, try to learn in your experience what is pleasing to the Lord and let your lives be constant proofs or what is most acceptable to
to Him. Uy, baliktad. Baliktad. No, di ba? Naobserbahan nyo? Sa science, yung proving nauuna, tapos doon ka mag-aano. Pero ito, ang sinasabi dito, ang buhay mo ang magsilbing pruweba ng kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya. Wow! Panibagong discovery to, Robert. Yun nga ba yun? Ha? Try to determine what will please, lalong gumulo. Di ba? Kaya mga kapatid, ito ay isang bagay na kinakailangan nating intindihin sang-ayon sa sinasabi mismo at tinuturo ng banal na kasulatan. Amen? Hindi sang-ayon sa kaisipan ng mundo. Otherwise, mga kapatid, this will be subject to many interpretations. Andyan ba kayo? Ha? Some verses that we need to. As ye have received of us. Sinong kausap ni Paul? Yung church sa Thessalonica. Ibig sabihin, ye have received. Hindi kami nagkulang sa kung ano ang dapat nyong tanggapin. Correct? Yun ang sinabi ni Paul sa kanila. Itinuro ni Paul lahat sa kanila kung ano ang kalooban ng Panginoon. Na kung paano kayong lumakad and to please God. Ayun, no? Ibig sabihin, yung paanong lumakad that ye ought to walk and to please God ay pareho na nasa salita ng Diyos na kinakailangan nating maintindihan. The pleasure of God is not according to the definition of this world. Tama? Alam nyo, hindi tayo katulad ng mga sumasamba sa volcano, sumasamba sa kung ano, di ba? Ano ginagawa nila? Ha? Nag-aalay pa sila para tumigil pumutok yung bulkan. Okay? Nag-aalay pa sila ng mga bata para tumigil na rin yung eruption ng bulkan. Para kung ano, para baka magunaw. Yan ang ginagawa ng mga taong wala ng katotohanan ng salita ng Diyos. The pleasure of God, iba ang kanilang pag-unawa. Bakit? Hindi sang-ayon sa katotohanan eh. Okay? Yung mga kalilipas lang nung mahal na araw. 'Di ba? Anong ginagawa nila? Nagfa-flagellate. Para daw malugod ang Panginoon sa kanila, maawa. Tama, mali? So, ang utak ng tao, iba ang kaisipan sa kung paano ang ating Diyos ay nalulugod. Correct? Mag-iingat tayo na ganyan ang utak natin. Halimbawa, bishop ako. Wow! Kapag naging mabait ka kay bishop, magiging mabait sa iyo si Lord. Dick. Kaya, maging mabait tayo kay bishop. Regaluhan natin para regaluhan tayo ni Lord. Pwede kong gawin negosyo yun, Dick. Ang dami kong kaibigan Chinese. Di ba? Pupunta pa rito para i-dedicate yung para, Bishop, meron po akong bagong sasakyan. I-dedicate mo please para hindi ako madisgrasya. Ano palagay niyo? Totoo ba yon? May birtud ba yung gumawa tayo ng pang-wisik dyan para hindi ka madisgrasya. Hindi naman ako nagmamaneho niyan, ikaw. You understand? Ang daming mananampalatayang ganyan. Minsan magbibigay sa akin ng love gift. Sabi niya, Bishop, so hindi ko kailangan yan, sa inyo na yan, bigay mo sa nyo. Bishop, para namang swertehin din naman kami. Ano ba ito? Bibigyan mo ako ng para swertihin ka. Ano ko?
Aminin na natin yan. Hello? Ha? Andyan ba kayo? Huwag niyo akong gagawing swertihin. Alam niyo, bihirang pastor ang magsasalita niyan. Bakit? Ang hirap hindi anon eh. Alam niyo ba yon? Ang hirap hindi anon eh. Sige, tatanggapin ko yan. Yan. Oh, mayroon pa, ito. Huwag niyo kong lalabanan. Mamamatay kayo. Ang bihira. Di ba? Narinig niyo na ba yun? Ha? Ano yun? Alam niyo mga kapatid, pag wala tayong pamantayan mula sa salita ng Diyos, kung ano-ano gagawin natin, oo nga, no? Pastor, wala na akong ibibigay sa'yo. Magtiis ka. O di bahala rin kayo, okay lang yun. No? Basta hindi ako titigil na mahalin ko kayo. Ay, nako, ewan ko ba. Mga kapatid, hindi natin ginagamit ang eklesiya para bilugin natin ang ulo ng mga tao. Amen? Ayusin natin. We are people of the knowledge of Christ. Now, the kingdom of God is not meat and drink. But the kingdom of God is righteousness, peace, joy. But these virtues do not stand alone. It is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Nakita niyo yan, di ba? Di ba we are a people in the Spirit? Correct? We are a spiritual house. We are a habitation of God in the Spirit. This actually speaks to a lot of things that we should understand in respect to the ministries we do. Okay? So, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay hindi kung anong kinakain mo at iniinom mo. Hindi yan ang sukat niyan. Kundi, ang lahat ng pagkilos sa Espiritu, sang-ayon sa pamantayan ng katuwiran, kapayapaan, at kagalakan. Sapagkat, ang sabi ni Paul, siya na in these things serveth Christ, na sa bagay ng mga ito ay naglilingkod kay Kristo, ay katanggap-tanggap sa Diyos and approved of men. Oh. Okay, now, what does that and how does that come to you? Ibig sabihin, ito yan. Ang ating pagiging eklesiya ay saklaw ang lahat ng areas ng buhay. Sabi sa akin ni tatay nung araw, anak, kasi gulong-gulo ako dahil, tay, anong gagawin ko? Kasi medyo umangat na ang aking posisyon. Hindi na ako yung taong makakaalis lang ng basta-basta pag time. Kinakailangan tapusin ko, i-meet ko yung mga manager and everything. Ang hirap maggawa ng choice. Sabi niya sa akin, anak, kahit nasaan ka, ang Panginoon ang pinaglilingkuran mo. At dala mo ang pagiging nasa Panginoon.
at itong church natin. Andyan ba kayo? Ha? Kasi, karamihan sa atin, pag pumasok tayo sa eskwelahan, pumasok tayo sa kung anong business, pumasok tayo sa kung anong profit na ano, nakakalimutan na natin na tayo ay hindi natatapos sa pagiging lighthouse. Naisip niyo ba yon? Hindi tayo lumalabas sa pintuan dyan at tapos na ang lighthouse sa atin. But we continue to be an ecclesia in the Spirit. You understand? Kaya kayo kahit nasa ibang bansa kayo, you are lighthouse people, you were baptized, we are baptized into one baptism. Hindi ibig sabihin na porke nandiyan kayo, wala na kayo sa poder ng lighthouse. Okay? We are. Hindi, dala ko naman ng Espiritu, na Espiritu, pero walang lighthouse dito, walang pastor. Meron nagsabi sa akin nung araw, ang isang dahilan po kung bakit ayaw ko maging involved sa church, kasi magkakaroon ng kinalaman si pastor sa buhay ko. Wow! Alam niyo mga kapatid, ako ang pastor, na sige kung ayaw mo, di wag, pero ito ang sundin mo. Amen? Ganun lang kasimple yun. If you can tell me that you can do what this book says outside of the preachings here, ikaw. Pero I do not think that's possible. Okay? Ang sabi dito, he that in this thing serveth Christ. Ito, hindi nawawala, in the Holy Ghost, is acceptable to God and approved of men. Okay, let's consider this, righteousness. Ye know that He is righteous. If ye know that He is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of Him. Kaya yun Anong righteousness? Can we do righteousness? Katuwiran? Matuwid na gawa? Labas sa Espiritu? Hindi. Okay? The fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Look at that. Di ba peace? Amen? Oh. Therefore, I take pleasure in infirmity, sabi ni Paul, in reproaches, in necessities, in persecution, in distresses. I take pleasure. I take it as joy, even if I go through infirmities, reproaches, necessities, persecutions, distresses for Christ's sake. For when I am weak, I am strong to have joy. Naalala niyo yung Philippi? So it is all in the Holy Ghost. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ang sabi, walk and please God. At itong mga verses na ito, nakita natin how that in these things, nakikita natin ang pleasure ng Panginoon. Correct? Ha? Are you listening? Therefore, pag sinabing proving what is acceptable to God, ito yan. Ang sabi ni Paul, doon sa Thessalonica, itinuro ko na sa inyo, inihatid ko na sa inyo, lahat ng inyong dapat matutunan patungkol sa inyong lakad at sa pagbibigay kaluguran sa Panginoon. Ipakita nyo na sa buhay nyo, na taglay nyo at kayo mismo ang pruweba niyan. Amen? Yun ang ibig sabihin ng proving what is acceptable to God. Hindi empty yung proving. It's a life that is lived because we know what is acceptable to God. Naintindihan natin. So baliktad. Hindi tayo nag-e-experiment kasi
Hindi mo na kinakailangang i-experiment ito. This is already truth. Yung conclusion nandito na. Gagawin na lang natin. Kaya sasabihin, alam mo, na-prove ko na si Lord. Kahit hindi mo siya i-prove, proven na yun. Kasi sabi sa Bible, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Come on. Huwag na tayong pilosopo. Proven na yan eh. Naintindihan niyo ba? Ha? And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent. Approve. Prove din yan. Ibig sabihin ni Paul, that ye may live. That you may show in your lives the things that are excellent before God. Hindi prove na empty. Correct? So baliktad. Now, kung taglay natin ang pruweba sa lahat ng ito, mga kapatid, alam nyo, napakagandang mangyayari sa atin. Di ba? Alam nyo, sa mga charismatic, yung bang, Bishop, pag-pray mo po ako, para ano? Para mahanap ko po yung kalooban ni Lord. Uy, hindi mo alam? Ang dami dito eh. Naintindihan niyo ba? Ang dami. Oh, halika, pumunta ka ng lighthouse. Oh, makibahagi ka doon para magawa mo ang kalooban. Ayaw naman pumunta. Nung mapunta, ay, ang hirap dito, pastor, ayoko dito. Di ba? Oh. At sa ating pagpapakita na ang buhay natin ay pruweba ng kung ano ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Alam nyo, andun din ang bunga eh. Excellent. Ipahayag natin sa ating buhay, let our lives be the proof of the things that are excellent. Ano ba yung excellent? Ha? Excellent. Di ba? Parang yung 4x4 na sasakyan. Nakalagay kasi 4x4. Pinarada niyo dun sa harap. Okay. Kinabukasan, pagbaba niya, nakalagay dun sa 4x4, nakalagay equal 16. Ano ba ito? Di galit na galit siya. Kinayod niya, binura, nabura. Kung sino man itong gumawa nito, sige, pinarada niya ulit. Abay, kinabukasan, meron na namang 16. Ginawa niya para hindi na, sige. Pumunta siya ron sa talyer, sabi niya, letteringan mo na nga ng equal 16 para hindi na nilalagyan. Okay. So, niletteringan, meron ng equal 16. Parada na naman siya. Kaya niya okay na. Kinabukasan, merong ang laki nakalagay, check. Check. Ay, nako. Alam ba, punta siya ulit sa talyer. Lagyan mo na nga ng check sa dulo. So, nilagyan ng check, parada na naman siya. Kinabukasan, pagbaba niya, nakalagay, very good. Ano ba ang excellent? Ha? Alam niyo, sa maraming mga mananampalataya, itong excellent sa Panginoon, bagay pa na pinagtatalunan. Mga kapatid, ang excellent sa Panginoon, matanda ng subject. Bakit? Nasa Genesis pa yun eh. Ano sabi sa Hebrews? By faith,
Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Nothing is more excellent, but the thing that we do according to goodness and righteousness and truth and peace in the Holy Ghost sacrificially. You understand? Ha? Yun ang bagay na ito. Kaya that is the thing that is excellent. Okay? I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all decisions you make. Namimili lang tayo palagi. Nagwe-weigh tayo palagi. Pero ang the more excellent sa Panginoon is in every weight, there is the element of the sacrifice of ourselves. Amen? Bakit? Sapagkat lahat ng ginawa naman ng Panginoon sa atin, sacrificially. So the ones that will be acceptable to Him always has the element of sacrifice. Ano sabi ni David? I will not offer anything to God without what? That cost me nothing, because it is always done sacrificially. What does it mean kung sacrificially? Botas yung bulsa? Hindi. It is beyond yourself. Are you listening? Ibig sabihin, ang sukat ng sacrifice ay hindi yung katawan na ito. Ang sukat ng katagataga sa Panginoon, sa lahat ng ginagawa, ay lagpas sa katawang ito. It is always beyond ourselves. That pleasure is not on us, but on Christ. Amen? Kaya yun palagi ang ibig sabihin, na let our lives bear the proof. Okay? Proving, showing that our lives are proofs, okay, of the things that are excellent to God. Kaya maiintindihan natin, mga kapatid, how that the Apostle Paul say, present your bodies as living sacrifice. As one, holy, acceptable to God. Did you take note of that? So, if we take it as is, na bagay na ito, then maiintindihan natin that our walk, must have all the elements ng lakad sang-ayon sa kabutihan, katuwiran, katotohanan, kapayapaan, kagalakan in the Spirit. Okay? And showing in our lives na hindi para sa atin ito, kundi para sa Kanya. That we all bear the proof that we do the excellent things before God. I hope you understand. Amen? So, the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men. Kaya palagi yan, increase and abound in love toward one another and toward all men. Palaging ganyan yan. Yan ang essence and core of what we are as a church. Okay? To the end, He may establish our hearts unblameable in holiness before God, even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Malalim ba? Hindi. Masakit lang. Okay? Pero totoo. Because this is truth.
And I pray na gayon din. Sana gayon din ang ating maging panalangin. No? Ito, and this I pray. Alam niyo, kung titingnan niyo, ang lahat ng mga panalangin ng mga apostol, hindi naman panalangin para mabuhay tayo sa ating pangangailangan. Kasi default na yun eh. Obserbahan nyo kung anong panalangin nila. Ano laman ng panalangin natin? Di ba? Ang laman ng panalangin natin para lang sa mga bagay na basic eh. Yun na yun. Akala natin, doon nakikita ang greatness ng Panginoon. God is able to make all things abound. All His grace. Amen? Hindi mo na maki-question yan. God is committed. God is always at that point. It is already in Himself that He makes all grace to abound. Ang kailangan lang, tumugon tayo na mayroong pruweba ang buhay natin. Amen? Naintindihan na natin? Diyan tayo lalago. Let's all stand and pray. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.